si Aga merong may minamahal, di ba? It's actually just a coincidence na minamahal din yung title nitong project namin. Para ang decision kasi nila boss, na gawing title kung ano man yung mapipiling theme song. And yung napiling theme song, coincidentally, minamahal yung title ng song na yun. So yun, parang ano lang. Kumbaga nagkatagpo, eto na. Coincidence lang talaga siya. Pero parang, it makes it feel more, destined. Dahil medyo magkapareho yung title ng movie ng tatay ni Andres. Yeah. Pero yan, good luck and congratulations. Si Direk, ngayon ko na nakita siya na parang mas excited sa pagsisimula ng kanyang project siya. Thank you, Jean Kylie. Yan. Siyempre, ito na yung The Jean Nalin Show. Tapos na. Okay, bye! Thank you. Thank you for your questions. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Von Belinario of TV5 Digital. Hi, good afternoon, Direk, Andres, and Ashley. Congratulations in advance dito sa movie ninyo. Siguro, Ashley and Andres, yung paglabas ng teaser trailer, sobra yung hit. Grabe kayo pinag-usapan online. How do you handle the pressure and expectation ng Ashdress fans sa pag-release nyo ng first movie ninyo? Ashley. Ako nung una hindi pa ako nape-pressure nung sinushoot namin yung teaser shoot para mas focus na ako sa kung ano yung dapat gawin. Pero nung nilabas po yung trailer, tapos yung teaser, tapos grabe yung views, grabe yung daming mga comments na parang na-expect na sobrang ganda, ganyan. Parang na-pressure po ako ng konti na kasi parang dumating ako dun sa parang kailangan ko magawa ko ano yung na-expect nila. Pero nung nakuha ko yung sarili ko na iniisip ko ganun, parang tinigil ko agad. Kasi kapag ako napasukan ako ng pressure, nawawala po talaga ako sa focus. Parang mas nadadoubt ko po kung ano yung kaya kong gawin. Kaya pinili ko po talagang alam mo yun, mag-focus po sa kung ano yung dapat kong gawin, sa kung ano yung mafe-feel ng character, para kapag po ginagawa ko na po yung, kapag nag-take na po kami, mas magagampanan ko pong maging si Luna para mas ma-feel ko ng audience kung ano yung nafe-feel ng character. Ikaw, Andres. Ako naman, nung lumabas yung teaser, parang, syempre naman may pressure din kasi first lead role namin to at first movie ko din to. Pero, importante din yung pressure na yan kasi kung gusto mong gawin yung a good performance or if you want to be on top of yourself talaga, you need that pressure. And I think nakaka-help naman din and syempre naman kinakabahan din ako pag, minsan may work, gano'n, but I think that type of pressure is what helps you, kaya yun. Good, din ginamit mo yung pressure para sa motivation. Direk, sinabi mo kanina parang ayaw mong gatasan yung kasikatan ng Ashdress for this movie. How will you make sure na itong movie na to ay hindi maging quote-and-unquote fan service lang? And makita talaga yung lalim, not just their acting prowess, but the story itself. Ayun lang, parang focus lang talaga dun sa craft itself. I'm sure naman merong pa ring scenes na kakikiligan ng mga fans nila, pero ayun nga, ang mas priority ko is how to tell this story truthfully and beautifully. And yun nga, yung pamantayan ko dito is, pag halimbawa, 5 to 10 years after maipalabas ng pelikulang ito, at let's say, humupa na yung hype ng love team nila, sana naman hindi, pero let's say, mangyari nga yun. Kumbaga, kung papanoorin siya ng casual viewer na hindi part ng fandom nila, magagandahan pa rin ba sila sa pelikulang yun? So yun, I'm trying to make the answer yes. Parang yung nangyari sa may minamahal nila Aiko at Ara. I mean, lumipas man yung movie, it was an Classic. award-winning movie, classic, box office, at grabe rin yung, yung papuri for that movie. And hopefully, mangyari ito sa minamahal. Oh, actually, nung pinitch ko yung project sa Mulak Family tsaka kay Ashley, di ba sabi ko, if there's one word na magdi-describe ito sa project na gusto kong maging siya, I want it to be timeless. Okay. Thank you, Direk and Ashdress. Congratulations. Thank you po. Thank you for your questions. That was Von Bolinario of TV5 Digital. Our next question will be coming from Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello po. Hello po. Hello.
congratulations, Direk, Ashton and Andres. So ito pala yung ginigatekeep ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashton. So ito na yun. Question ko lang, maraming fans yung natuwa at na-surprise na magbabalik tambalan kayo as Ashtres, no? And sinasabi na worth it daw yung paghihintay nila. And ang daming nakamiss din sa inyo. Pero kayo, kamusta yung unang pag-shoot nyo ng teaser? Same pa rin ba yung chemistry? Or may nanilang ba since last time na nag-shoot kayo as JJ and Kiefer? Para sa akin, same pa rin yung working dynamic namin ni Ash kasi yun nga, getting the chance to work with a great artist that is Ash and parang getting the chance to work with her again in this project, you know, who wouldn't ask for that, diba? Someone you already know and someone that's very good at their job, so yun. How about ni Ashton? Ako din po, same pa rin po. Kasi parang, nung nagkita kami for the teaser shoot, like 1 month or halos 1 month tayo hindi po kami sa, diba, sa NFT. Diba? Hindi po yung last namin magkikita. And ayun, na-surprise din ako na parang kahit pa paano, same pa rin po yung bonding namin. Kasi sobrang mabait din po talaga ito si Andres. Natawa si Andres, mabait na siya. Mabait siya. Yes. Hindi ka ba naniniwala, Andres, na mabait ka? Well, talaga ako po. Good boy. Okay, my next question is, sa press release, minention na si Luna, pinupursue siya ni Rafi kasi si Luna hindi siya naniniwala sa love. So, kayong dalawa ba naniniwala kayo sa love? Ako, oo, sobra akong naniniwala sa love. Kasi kapag love yung sinishare mo, parang yung energy positive lang, parang maganda lahat, magkasalumuha sa mga tao, gano'n. And yun nga, I think love is parang one of the most powerful things in the world because, you know, every day as humans, we want to love and we want to feel love, and in anything that we do or want to achieve in life, kailangan mo ng love in order to achieve those things. So, yeah, I think love is very important for all of us naman. Kaya po, Direk, what is love for you po? Wala akong specific definition ng love, but I know it when I see it. I see love when my parents take care of me nung bata pa man ako, tsaka hanggang ngayon. I see it when a friend is concerned over my well-being. I also see love kapag, halimbawa, sa sarili ko, I advocate for myself. So, ayun, hindi ko alam yung specific definition, pero I know it when it's there. And there is love in between them. Ito ba kaya Andres at Ashton? Anyway, also, pinention din sa storyline na is like, nag-alay si Rafi ng 100 bulaklak para kay Luna. Ano yung mga willing niyong ibigay for love din? Ang hirap naman ng question, no? Anong willing kong ibigay para sa love? Yes. Ano kaya? Lahat. Tayo na sagot! Ako na yung answer ko. Yeah, lahat. Kasi para sa akin, in life, you need love talaga to achieve your passions. You know, if you're really passionate about something, that means, you know, you truly love it. And, you know, anything that was even ever invented sa buhay, sa life, talagang it came from out of loving it, loving whatever material that was, or kung ano yung idea nun. So, I think love is super important. Same din po lahat, para alam mo yun, kapag alam mo binigay mo lahat, wala kang pagsisisihan sa wala. Mahawa ko. Ayan, so thank you so much and congrats again, Thank you. Ashton. Direk. Thank you Thank you so po. much.